Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Matapos ang ilang buwan, noong isang araw lamang, muli na namang sinalakay ng mga pulis ang parehong lokasyon para muling hanapin si Kibuloy sa KOJC compound sa Davao. Alas 3 pa lang ng madaling araw noong Sabado ay nagmarcha na ang mga pulis patungo sa Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Ilan sa mga pulis ay mula sa iba't ibang mga police station sa rehiyon sa pangunguna ni PRO 11, Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torres III. Layunin ng mga ito na magsilbi ng warrant kay Kibuloy at sa 4 na kapwa niya akusado. Pero bago pa man tuluyang makalinya o makaporma ang mga kapulisan, muli na namang nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila at ng abogado ng KOJC. Ayon sa abogado ay kailangan munang magpaalam sa pamunuan ng KOJC bago nila pasukin ang compound. Ipinakita naman ang dalang warrant ng mga pulis at iginit na anumang mangyari umano ay papasukin nila ang compound para isilbi ang warrant. Sinubukan pang kausapin ng abogado at ng ilan pang miyembro ng KOJC si Torres, pero ayon sa mga pulis, handa nilang gibain ang gate kung sakaling hindi sila pagbubuksan at aalisin ang mga nakaharang na fire truck kung hindi sila papapasukin. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, maghain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayon sa gusto mo. Sa huli, pumayag din naman ang pamunuan ng KOJC at pinapasok ang mga pulis. Dinala nila ang warrant at sinabing huwag silang hahadlangan o haharangin sa kanilang gagawing paghahanap sa lugar dahil maaari nilang kasuhan ng kahit na sino mang gagawa nito. Eksaktong alas 5 ng umaga ay nagsimulang pumasok ang mga nasa 2,000 mga pulis, kabilang din sa mga ito ang mga searchers, investigators, civil action force, arresting team, first aid team at iba pang mga kawani ng batas. Karamihan sa mga pulis ay may dalang mga body camera o cellphones para sa documentation. Ayon kay Torre, nagdala sila ng mga heartbeat detector para malaman kung may nakatagong mga tao kahit sa ilalim ng lupa at secret tunnels. May dala din silang mga generator set at iba pang mga gamit para sa mas masusing paghahanap. Nagkaroon naman ng tulakan at balyahan matapos harangin ng mga KOJC members ang ilang mga pulis. Marami pa rin mga miyembro nila ang pumipigil sa paggalugad at may ilang miyembro din nila ang hinimatay sa gitna ng paghahanap. Ayon kay Torres, posible umanong nasa loob lamang ng compound si Kibuloy kaya nila ito hinahanap. Andyan. I-attempt na lang ilabas yan. Yan ang aming hinihiling hanggang ngayon. I'm praying that he finds the light and just surrender and face the charges. Dahil dito, isang taga-suporta ng kontrobersyal na si Kingdom of Jesus Christ KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy ang nasawi matapos atakihin sa puso nung sinalakay ng mga otoridad ang compound ng nasabing sekta ng relihiyon sa Davao City. Sa inisyal na ulat ni Police Regional Office PRO 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III, dakong alas 5:27 ng umaga nang magsagawa ng raid ang kanyang mga tauhan sa KOJC compound sa Buhangin District ng lungsod. Ang nasawing miyembro ng KOJC isang 50 years old na lalaki na inatake umano sa puso nang isagawa ng mga operatiba ng pulisya ang raid. Si Kibuloy ay may warrant of arrest sa kasong human trafficking at sex trafficking at may ilang buwan na ring pinapahanap ng mga otoridad. Samantala, dahil sa dami ng mga lumusob na pulis ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga tagasunod ni Kibuloy at ng raiding team. Nabatid na ang large-scale operation ay upang halughugin ang nasabing compound na may 42 gusali kung saan una nang sinabi ni Torre na naniniwala siyang hindi pa nakakalis ng bansa si Kibuloy. Si Kibuloy ay may standing warrant of arrest mula sa Davao City at Pasig City kaugnay ng kasong human trafficking, sexual abuse sa mga menor de edad at kababaihan, gayon din ang pagmamaltrato.
Bukod dito ay wanted rin ang pastor sa US Federal Bureau of Investigation sa kasong sex abuse at human trafficking. Magugunita na una nang nagsagawa ng raid ang mga otoridad upang arestuhin si Kibuloy pero nabigo ang mga ito noong Hunyo 2024. Bukod dito ay kinwestiyon din na ang raid ng NBI Region 11 dahilan moro-moro umano ito o drama lamang. Pilit pa ding hinaharang ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang mga pulis para hindi makapaghalughog sa lugar. Ilan din sa kanila ang nagtamo ng mga seryosong sugat dahil sa pagharang ng backhoe ng mga mananampalataya ng KOJC sa mga daraanan ng mga pulis. Subalit hanggang sa ngayon, wala kahit anino ni Kibuloy ang kanilang nakikita. Marami ang nagsasabi na nasa loob lamang umano ng compound si Kibuloy na maaaring nagtatago sa mga bunker o mga secret tunnel ng lugar. Una nang sinabi noong 11 ng Agosto ni NBI Davao Director Archie Albao na may nakita silang underground basement sa loob mismo ng compound. Hindi man nila nakita doon si Kibuloy at kahit isa sa mga akusado niyang kasama, muli na naman silang nakakita ng mga bunkers at quarter na may mga nakatirang residente. May nakita ding tunnel sa loob mismo ng compound subalit hindi pa muna ito tapos at under construction pa ayon kay Albao. Nakapwesto pa daw ang isang underground basement sa ilalim ng entablado sa loob ng Kingdom. Noong marating nila ito umano ay napakainit sa loob, wala ding ilaw at hangin kaya hindi na din nila ito ginalugad ng matagal at agad ding lumabas. Nadiscover din nila na ang hangar sa KOJC compound na nilalapagan ng mga private air assets ni Kibuloy ay konektado sa Davao International Airport. Well, mayroong way. Kung way lang ang pinag-uusapan kasi nandun ang hangar niya. Ang hangar niya may private taxiway yun papunta sa Davao International Airport. What will prevent them from actually just ignoring all the rules and just like what they're doing right now and make it fly? Kasi 2 weeks ago nakita namin na isang helicopter lumabas lumipad Although nang in-alert namin ng airport authorities, binaba naman nila kaagad at ang sinabi nila ay pinapower up lang ang helicopter. Pero lumipad ang helicopter. The challenge is how to implement this in accordance to the rules, pero at the same time with least casualty on both sides. Ayaw natin nun. Ayaw talaga natin. Noong 2021, nakasama si Kibuloy sa most wanted na listahan ng Federal Bureau of Investigation o FBI dahil sa mga kasong kinasasangkutan nito kabilang ang panghahalay, human trafficking at smuggling. Sa website ng FBI, nagbabala ito kaugnay sa kanilang paghahanap sa appointed son of God na si Apollo Carion Kibuloy, head pastor ng Kingdom of Jesus Christ, dahil sa umunoy partisipasyon nito sa isang labor trafficking scheme upang makapagdala ng mga kasapi ng simbahan nito sa US sa pamamagitan ng illegal na pagkuha ng visa at pamumuwersa nito sa mga miyembro na magsolicit ng donasyon para sa isang peking charity. Mga donasyon na ginamit para tustusan ang operasyon ng simbahan at marangyang pamumuhay ng mga lider nito. Pinilit din ito umano ang mga kasapi na magaling magsolicit ng donasyon na pumasok sa peking pagpapakasal o di kaya kumuha ng peking student visa upang may pagpatuloy ang pagsosolicit sa Estados Unidos buong taon. Bukod pa rito, sinabi rin ng FBI na nirecruit ang mga babae upang maging personal assistants o pastorals ni Kibuloy na siyang maghahanda ng kanyang pagkain, naglilinis ng kanyang bahay, nagmamasahe at nakikipagtalik sa kanya na tinagurian ng mga itong night duty. Bunsod ng paghanap na ito kay Kibuloy sa kasong isinampa sa kanya ng Federal Grand Jury ng United States District Court for the Central District of California sa Santa Ana, California sa Amerika dahil sa pakikipagsabwatan nito sa sex trafficking, panluloko, pamimilit, sex trafficking ng mga bata at bulk cash smuggling na nagresulta ng paglalabas noong November 10, 2021 ng isang federal warrant upang siya idakpin. Ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, na pinangungunahan ni Pastor Apollo Kibuloy ay nagsimula noong 1985 sa Davao City. Bilang executive pastor ng KOJC, si Apollo Kibuloy ang nangunguna sa espiritual na pangangalaga sa 7 milyon nitong miyembro sa buong mundo. Sa ngayon ay patuloy na lumalawak ang sakop ng KOJC kung saan naabot nito ang higit sa 200 mga bansa at 2,000 mga lungsod sa buong mundo. Bukod dito, kilala rin si Pastor Apollo bilang isang philanthropist, humanitarian, environmentalist at international TV evangelist. Ang pastor ay mayroong global multimedia ministry kung saan kabilang sa kanyang mga pangunahing programa na naghahati ng kanyang pangaral sa buong mundo ay ang Sounds of Worship, Powerline, Give Us This Day, Gospel of the Kingdom, Spotlight at SMNI Exclusive. Ang kanyang Sunshine Media Network International o SMNI ay isa na ngayong multi-awarded na media company na itunuturing na pinaka-pinagkakatiwalaang media sa Pilipinas.
Ipinangako noon ni Pastor Apollo na ang SMNI ay nakatuon lamang sa nation building at sa paghahatid ng totoo at walang pinapanigang balita.